Si Senator Cheese Escudero na nga ang nakatakdang ihalal ng mayorya para maging presiding officer sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan nga ba ang kabayaran sa pag-o-over the bakod ni Escudero? Nagbabalik si Mean Los Baños. I state your name. Solemnly swear. May 18 nang formal na nagtipon ang Senado bilang impeachment court at nanumpa si nooy Senate President Alan Peter Cayetano bilang impeachment court presiding officer. Matapos ang halos isang buwan at mga kaguluhan sa Senado, may bago ng Senate President. Ayon kay Senator Ping Lacson, plano ng mayorya na ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Bunsod daw ito ng background ni Escudero bilang abogado at sa karanasan niya sa impeachment. Pero pwede magbago. Senator, And si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din nun. dati nang nag-preside sa impeachment court si Escudero noong nakaraang taon nang siya ang nakaupong Senate President. Itinanggi naman ni Lacson na kasama ito sa negosasyon sa paglipat ni Escudero sa mayorya. Itinanggi niya ring may pressure mula sa palasyo. Kami-kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Ayon kay Lacson, kung matutuloy ang plano, sa July 6 nakatakdang ihalal si Escudero sa muling pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sa amended rules ng impeachment court, bukod sa Senate President ay pwedeng maupo bilang presiding officer ang sino mang senador kung may boto siya ng mayorya. Dati nang sinabi ng House Prosecution Panel na tiwala sila sa proseso kahit sino pa ang maupo bilang presiding officer. Whether it is former SP Alan, or acting SP Win, or the one which you mentioned, Senator Cheese, we express our faith and confidence to accountability mechanism. Ayon naman ngayon sa iba pang House Prosecutor, mayroon naman po silang institutional independence. Kung sino po ang upo dyan as presiding officer, ang sa House Prosecution team is that we want a speedy and also a impartial trial. Whoever sits there as a presiding officer will not really affect the volume and the number of evidence. nang tanungin naman ang palasyo tungkol sa paglilitis sa bise at sa posibilidad na mismong si VP Sara ang tatayong testigo ng kanyang impeachment trial, sagot ng Malacanang, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan. Tungkol naman sa mga agam-agam na hindi matutuloy ang paglilitis dahil sa mga senador na isinasangkot sa flood control scandal at posibleng makasuhan pa, ang sagot niya, sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil meron pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaattend naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umattend sa mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras. Pero para kay Senator Risa Hontiveros, kailangan talakayin niya ng Senado bilang impeachment court. Pati anyang usapin sa kung pwede bang lumahok si Senator Jinggoy Estrada bilang Senator Judge. Pinatawa ng 90-day suspension ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy. Kaugnayan ang kanyang kinaharap na kasong graft dahil sa umano'y kickback mula sa flood control scheme. Baka usapin din yan para sa impeachment trial court dahil ang malinaw pa lamang sa ngayon ay yung suspension bilang senador. So, probably mas proper na yung korte ang magtalakay kung may implikasyon ba at kung mayroon, anong implikasyon sa isa namang senator judge. Nakatakdang magsagawa ang Senado ng pre-trial conference bukas June 18 para sa paglilitis ng bise. Nakatakdang pumunta ang lahat ng House prosecutors at pinadadalo rin ang defense team ni VP Sara. Dito pag-uusapan ang mga listahan ng mga testigo, ebidensya, maging ang trial dates at iba pang mga detalye para hindi na pagdebatehan pa sa mismong araw ng paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.